Hi, Tito Manny. Hi, Isay. Carlo, Monday na Monday. Gastos na naman. Para saan yun? Ano pa ba? Hindi investment. Sayang yung chance, Isay. Doble kita, mabilis pa. Tapos ang puhunan yung allowance mo? Oo. Kasi, may schoolmate kasi tayo. Yung pinsan ng nanay ng kamag-anak ng tito niya, may alam na negosyo. Basta't magulog ka lang ng 20 pesos, at next week, doble na. Oh, ang bilis nga nun. Kung pwede ko pang pangdagdag sa regalo kay nanay, ah. Easy money. Easy money? Nako, mukhang too good to be true. Baka scam yan, ha? Scam? Tito Manny? Oo. At kung hindi ka maingat sa pera mo, pwede kang maging biktima ng fraud o pandaraya. Mga bata, may dalawang klase kasi ng panloloko. Una, yung scam. Dito, kusa mong binibigay ang pera mo kasi napapaniwala ka, nakikita ka. Pangalawa, yung fraud. Dito naman, ginagamit sa illegal o masamang paraan ang pera o impormasyon mo. Madalas nang hindi pa nalalaman. Ang mas malala, minsan ang scam nagiging fraud. Hindi lang kasi pera ang habol nila, kundi pati na rin ang personal o financial details mo, gaya ng pangalan, contact number at account information mo. Pwede silang umutang gamit ang pangalan mo o tangin ng laman ng bank account mo. Hala, Tito Manny. Ganun po pala yung scam at fraud? Oo. Teka, may customer ako. Scam at fraud? Manny. Nawawalan ka na ba ng Manny? Kabago-bago mo pa lang dito sa food strip. Chrissy, Manny, alam niyo, bilang may-ari ng Madam Chrissy's Panghimagas, ang nangiisang bonggang negosyo dito, dapat lang ako ang magturo sa inyo. Guys, tandaan, maraming klase ng scam at fraud sa mundo. At pag di kayo nag-ingat, goodbye money, goodbye reputation. Bakit naman po, Tita Chrissy? Madam Chrissy. Gamitin natin ang acronym na PIC para sa tatlong uri ng fraud. P for pyramid scheme, I for identity theft, at C for cyber fraud. Pyramid scheme, isang uri ng investment na kunwari ay kikita ng malaki ang perang ipinasok mo, pero galing lang pala sa bayad ng mga bagong sumasali. Kapag wala ng bagong recruit, wala na rin ang pera. Identity theft. Ito ang pagnanakaw ng personal information mo. Akala mo harmless lang na i-share ang birthday mo online? Aba, baka sa susunod, iba na ang nagpapanggap na ikaw. Cyber fraud. Ito ang mga ginagawa gamit ang technology. Hacking, phishing, kung saan bigla ka na lang nagkakautang sa hindi mo alam na account. Meron naman tayong 5 uri ng scam. Keep in mind guys ang acronym na OIVIPs. O for online marketplace scam, I for investment scam, VI for vishing scam, P for phishing scam, at S for smishing scam. Yes, tinatarget ng scammers ang kanilang biktima na parang VIPs pero sa hindi magandang paraan. Simulan natin sa online marketplace scam. Peking produkto, peking seller, at peking review ay ginagamit upang lokohin ang mga mamimili. Investment scam. Parang yung pinag-uusapan nyo, invest daw kayo ng kaunti tapos yayaman kayo agad? Pag too good to be true, madalas hindi totoo. Phishing scam. May tatawag sa'yo, magpapakilalang taga-bangko. Pagkatapos, hihingi ng personal details mo. Phishing scam. Kapag may matatanggap kang email, kunwari galing sa bangko mo. Tapos, hihingin o kukunin ang bank details mo. Smishing scam o tinatawag din itong SMS phishing scam. Ito naman ay isang uri ng panloloko gamit naman ang text message o short message services para makuha ang iyong personal na impormasyon o pera.